Naging sleepless night ang gabing to para kay Hazel. Tulala lamang siyang nakatingin sa kawalan habang naglalaro sa utak ang mga sinabi ni Adonis. Ang tungkol sa business nila at binanggit itong plano. Lahat ng to wala siyang alam dito. Nagkakamali ang binatang pumunta lang siya rito para akitin to at paibigin. Dahil walang plano nangyari bago siya ipatapon ng kanyang magulang dito. Clueless talaga siya sa lahat ng nangyayari sa pamilya niya. Hindi rin nila binanggit ang tungkol sa bumagsak na business nila sa kanya nang pumunta siya rito. Wala siyang alam sa lahat ng akusa ni Adonis. Alam niya inosente siya sa lahat ng to pero bakit sa balikat niya nakaatang ang tungkol dito? Naalala niya ang tawag ng kanyang ina. Kaya pala galit na galit to tuwing nakatingin to sa kanya, muhing-muhi ito. Dahil ang inisip agad nito, niloloko niya to. Kaya palaging sinasabi nito umamin na siya kung may tinatago siya rito. Yon ay dahil lang sa narinig nito. My God, Adonis, ang babaw ng pagmamahal mo sa akin. Lumuluhang impet na usal niya. Kung sana diniretso siya nito nung matapos ang tawag ng kanyang ina, nagkalinawan na sana sila. Naiintindihan niya dahil sa panaloko na ex nito, kaya galit to sa manaloko lalo na kung perang pag-uusapan. Pero di siya tulad ng gold digger at oportunistang ex nito na dahil lang sa kayamanan nito kaya't minahal niya ito. Hindi siya lumapit at inakit to upang mahulog lamang ang loob nito at pagkatapos gagamitin lamang. Dahil ang pag-ibig na meron siya sa binata dalisay, walang halong panlilinlang. Walang motibong pagpunta niya sa lugar na to at di rin planong ma-inlove siya kay Adonis dahil kusa siya na tong naramdaman. Malinis ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Adonis at napakasakit sa kanyang akusahan siyang peke lahat ng to. Pakiramdam niya isa siyang napakababang uri ng babae na ginagamit ang kanyang katawan para lang sa pinansal na kailangan ng pamilya niya. Dahil kung totoo mang bumagsak ang business nila at di na maisasalba pa, hindi niya gagawin ang binibintang nito. May dignidad din siya bilang isang babae. She can work hard and help her family if ever na alam niyang bagay na to. Ang puri niya iningatan niya na mahabang panahon, hindi para gamitin sa ganito kababang bagay. Nilaan niya to sa lalaking mamahalin at pipiliin niyang makasama habang buhay. Bigla niya naisip siguro ito ang talagang rason kung ba't pinauwi siya ng magulang niya dito sa Pilipinas. Ayaw nilang malaman niyang problema sa kumpanya. Gusto nilang sarilinin at ayusin to, pero na-miscalculate nila ang kanilang kilos. They underestimated Maximus. Akala nila hindi nito matutuklasan ng lahat dahil ito at maling tao ang sinusubukan nilang i-approach. Tulad ng sinabi ni Adonis, hindi naging isang hari ng leon kung agad tong mapapaikot sa kanilang kamay. Nag-flash sa balintataw ang malamig at makapanindig balihibong ekspresyon ng mukha ni Adonis kanina. It was also full of hate and disgust, as if the one in front of him is a vile woman. Parang di siyang babaeng minahal nito. It was as if she is only a piece of shit who tried to climb on his bed, but before she could, he had already kicked her down. Impit na muli siyang napaiyak. Ang sakit sa dibdib niya sa nakarang araw, ganun palang tingin ni Adonis sa kanya. Wala siyang kamali-mali na nakikipaglokohan pala ito. Lahat ng panunggit na akala niya ay nakakaringgan lang niya ay totoo. Ang akala niyang guning-guni tuwing may himig pang insulto at sarkasmo ang boses nito, totoong lahat ng yon. Pinakibit balikat niya dahil akala niya imahinasyon niya lang ang mga to. Pero ngayong malinaw ng lahat at parang may malaking batong nakadagan sa pugso niya. Di lang to kundi animo may matulis na kutsilong tumatarak sa buong pagkatao niya. The extreme pain she felt right now was very agonizing. Binuksan niya ang bintana ng kwarto at tumungo sa labas. Malalim na ang gabi at napakadilim ng paligid. Ganon din ang kalangitan na walang kahit isang bituin na matatanaw doon. Gaano kadilim ang nararamdaman niya sa puso ngayon. Kahit man lang maliit na sinag ng bituin para lumawanag to, wala siyang makita. Para man lang kahit may isang maliit na pag-asang magkaayos sila ni Adonis, na sana'y buksan itong utak o kaya'y pakiramdaman ng sarili kung niloko nga ba talaga niya ito. Mapait siyang napangiti at tiniyaang mamalisbis ang luha sa kanyang mga mata. Ang sabi ni Adonis pwede pa rin siyang manatili dito hanggang sabihin na magulang niya na pwede na siyang bumalik. Pero magpapakamartir ba siya rito? Ganitong namumuhi ang lalaki sa kanya na inakausahan siya sa bagay na inosente siya? Anong mukha naman ang ihaharap niya rito sa tuwing nakakasalubong sila sa loob ng bahay? Pipiliin niyang bumalik na lang sa pamilya nila at tulungan silang solusyonan ang problema. Baka sakaling makalimutan niya ang sugat na likha ni Adonis. Ngayon lang siya nagmahal ng todo pero hindi niya inakala ganito pala kasakit ang masaktan. Ang problema lang kung paano siya aalis dito. Ang pera niya hindi kasya sa pagpa-plate niya ng pagbalik ng Maynila.
Wala rin siyang plano, cellphone na gagamitin para tawagan ng magulang niya na padalhan siya ng pera. Kaya kahit natutol ang puso niya, ano pang magagawa niya kung hindi manatili dito? Wala naman siyang pagpipilian, di ba? Miserableng sumubsob siya sa mga palad niya at umiyak siya ng umiyak. Halo-halong sakit ang nararamdaman niya. Sakit para sa pag-iibigan nila ni Adonis na naging abo dahil sa maling interpretasyon nito sa narinig at para sa magulang niya na pilit sinasalba ang negosyo nila. Ano bang klase siyang anak na hindi malang aware sa bagay na to? Dahil nga pala isa siyang brat at selfish. Kaya pala gano'n na lang kung pagsalitaan sa ni Adonis noon. Dahil ang iniisip niya ay ang kanyang kaligayahan at mga bagay na kokontento sa mga gusto niya. I'm useless. Hikbi niya at sumabsob sa mga palad niya. So useless and worthless. Kahit nang sumikat ang araw sa labas, nanatili siyang nakadungaw sa labas ng bintana. Wala siyang naramdamang antok kundi pagod at sakit lang. Pakiramdam niya para siyang isang bulaklak na nalanta kahit diligan nila ay mahihirapang bumangon muli. Nang marinig ang kaluskos sa labas kasabay ng yabag, mabilis isasara niya sana ang bintana. Pero nahuli pa rin siya dahil natigilan si Adonis na siyang pupunta sana sa likod ng bahay. Nag-iwas siya ng tingin. Hazel? Hindi siya umimik at hindi na napasara ang bintana. Naiiya siya at nagagalit siya rito. Nagtatampo rin siya at ayaw siyang kausapin at harapin ito. Kahit na nagsisigaw ang puso niya gaano niya ito kamahal, kailangan din niyang magtira ng respeto para sa sarili niya. Para di tuluyang mamatay ang dignidad niya na meron para sa kanyang sarili. Dahil kalabisan ang ginawa nito sa kanya. Nang sumira ang bintana napalunok si Adonis, gusto niyang kausapin to tumingin ng tawad. Pero nakita niya sa mata nito ang lungkot at pagkamuhi sa kanya. Ang guilt na naramdaman niya lalo pa nagbigay ng matinding kirot at bigat sa puso niya. Kasalanan niya lahat ng to dahil mas inintindi niya ang sakit na nakaraan. Dahil hanggang ngayon kahit sinabi niyang nakalimutan niya sa Savannah at ang pagmamahal niya rito, pero ang anino ng panloloko ng babae nakatago lang pala sa kailaliman ng puso niya. Kaya na marinig ang sinabi ng ina nito, nabuhay muli ang puot at galit niya. They're all right. He still did not let go of the pain from his past relationship. Ang utak lang niya nagsasabi noon, kaya lahat ng bagay na nakikita niya iba na ang interpretation niya. Lumapit siya sa bintana at akmang kakatukin ito nang marinig niyang hikbi ng dalaga. Kumuyom ang kamao niya at binabae yon. Nasaktan niya ang babaeng tumanggap sa pagkatao niya kahit nang alam nito isang magsasaka lamang siya. And his heart is aching for her. Umatras siya at sanalipan ng bintana. Ang hikbi ng dalaga sa loob na naririnig niya na parang lalong humahampas sa buong kaluluwa niya. Nagtatagis ang bagang na tumalikod siya at nagpatuloy sa pagpunta sa likod ng bahay. Kumuha siya ng bunga ng talim niyang talong at bigla siyang napangiti na maalalang araw na namalengke silang dalawa. Kung paanong pinagpareho ang kanya sa talong na binili nila. Agad nabura ang ngiti niya at dumaan ang lungkot at sakit sa mata niya. Sa totoo lang, di niya may paliwanag kung bakit nung si Savannah ay nagagawa pa rin niyang maging poker face at indifferent sa ginawa nito. Pero pagdating kay Hazel, hindi niya kayang itago at umaktong hindi siya apektado. Dahil mas siya ang minahal mo kesa kay Savannah. Sagot ng isip at puso niya. At sinang-ayunan niya ito. Mas malalim ang naramdaman niyang pagmamahal kay Hazel dahil napatunayan niya kung gaano kadalisay ang pag-ibig nito sa kanya. Pagkatapos niyang mamitas ng talong, muli siyang napadaan sa bandang kwarto ni Hazel. Wala na siyang narinig na hikbi sa loob, maski kaluskos wala rin. Bumuntong hininga siya at bumalik na sa kusina. Yun pala naroon ang dalaga at tahimik na nagkakape. Nang makita siya nito at yumuko ito, hindi siya pinansin. Hazel, can we talk later? Mahinang turan niya. Hindi ito nag-angat ng mukha nang umiling lamang ito. Halatang ayaw nitong kausapin siya. Akmang hahawakan niyang kamay nito pero mabilis iniiwas ito ang kamay. Please, ayoko munang kausapin ka, Maximus. Just leave me alone for now. Pumiyok ang boses nito kahit alam niya na iiyak na naman ito. Kumuyom ang kamao niya nang tawagin siya nito sa buong pangalan niya. It was as if she really hates him that she doesn't want to call him sa pangalang nakasanayan niya na marinig sa bibig nito. Tumango siya at hinarap na ang kanyang ilulutong agahan nila pero di niya magawang simulan ito. Pasulyap-sulyap pa rin siya sa dalaga na tahimik na nagkakape at nang maubos nito yon nakayuko pa rin nilagay ang mug sa lababo at hinugasan yon. Pagkatapos walang imik na lumabas. Ni hindi man lang siya nito nilingon kahit minsan lang. May kalakasang sinuntok niya ang counter at mariing pumikit.
Ramdam niya ang panlalamig ng dalaga sa kanya at aaminin niyang naninibago siya. Namiss niya ang araw-araw na kulitan at biroan nila sa isa't isa. Tuwing gigising ng umaga at maghahanda ng agahan at kasalanan niya ito, kaya't dapat lang na magdusa siya. Nagpatuloy ang panlalamig ni Hazel kay Adonis ng ilang araw at kahit anong gawin ng binata para mag-usap sila, palaging umiiwas ang una. Kung sinusubukan niyang i-corner to sa kusina, sa sala, sa kwarto nito o kahit sang parte ng bahay, pero palaging nakakawala ito sa kanya. Ni di magawang salubungin ng dalaga ang mata niya, palaging nakayuko ito. Kung di naman tagos lang ang tingin nito sa kanya at kung di sinasadya, magtatama ang mga tanila na uumid ang dila niya. Her eyes were full of mockery and loathing. Wala na doon ang saya at pagmamahal na nakikita niya nung nakarang araw. He tried so hard to talk to her but every time, she will lock herself inside her room. At pagtatayo siya sa labas ng pinto at magsasalita, bigla nitong bubuksan ang pinto at lalabas ng bahay. Para silang nagpapatinterong dalawa. Siya ang taya at itong haharangan niya. Pero sa tuwi na nakakalampas to, na hindi man lang niya ito nagagawang hawakan. Sa isang bahay nga sila nakatira, subalit parang ang layo-layo naman nila sa isa't isa. And his frustrations grew day by day. Parang bababaliw na siya kakaiwas ang dalaga sa kanya. Ayaw siya nitong bigyan ng time or chance para mag-usap silang dalawa at lalo pa siyang nairita nang biglang dumating sa savannah. At mas lalong lumala ang pagkamuhi ng dalaga sa kanya. She will look at him like he is trash. At kung nakakamatay lang ang matalim na tingin nito, matagal na siyang nabura sa mundong to. Tulad ngayon na ang talim ng tingin nito sa kanila ni Savannah. Inaayos niya kasi ang sampayan dahil naputol yon. Tapos biglang sumulpot sa Savannah. Niyakap pa siya nito at pilit hinahalikan pero umiiwas siya. He will push her and give her a warning look, but she will only smile at him sweetly and blow a kiss to him. At mas lalong dumidilim ang mukha niya. He wants to break her neck because of annoyance. Kung palaging susulpot to na walang paalam, paano pa sila magkakais ni Hazel? I told you not to come here. Puro ng panganib na asik niya rito. Ang sampayang inaayos niya, tinigil muna niya para ipagtaboy ng babaeng to. Umuso to, tumilig sa dibdib niya. Tinulak na to sa noo pagkatapos ipinunas ang daliri sa laylay ng suot niyang damit. Puno ng pagkasura ang ekspresyon ng mukha niya sa bahagyang lumayo siya rito. Dirty. Pinagpaganda ng may bandang dibdib kung saan ito humilig. Bago pa ako magawa ko sa'yo, umalis ka na. Bakit pa hinayaan ka ng asawa mong pakalat-kalat dito? Bakit di ka niya nilagyan ng kadena sa leeg para hindi ka parang asong nakawala sa tali mo? Or maybe, paano niyong dalawa to para manghutot na naman ang pera para sa akin? Naubos na ba ang perang binayad na mayayamang kinabitan mo? Naghihirap na ba kayo kahit naisipan niyong gawin ang ginagawa mo noon? Nandilisik ang mata nito at umigkas ang kamay nito para sampalin siya, pero maagap na hinawakan niya yon. Pagkatapos marahas na tinulak ang braso nito dahilan para mapaatras to. His face was so dark and he is emitting a dangerous aura. Ang mata animo dagger sa talim habang nagbabantang tiningnan siya nito. Nakita niya bumakas ang takot sa mata nito at napahawak sa kamay. Hindi ko alam kung saan mo narinig yan, Adonis. Pero walang katotohanan lahat ng mga yan. Kay Cooper ko lang ginawa yon. He waved his hand to stop her from talking. You don't have to explain yourself, Savannah. Kilala mo ako. Marami akong kakilalang matataas na tao sa lipunan. At isa na ron ang mga naging kliyente mo. They said you're a prostitute and I believe them. Hindi siya natinag o naawa rito na makitang luha sa mata na parang nasaktan sa sinabi niya. Sa mata niya, mas magaling pa tong magdrama kaysa kay Hazel. Dahil aware na siya na hindi acting lang ginawa ng kasintahan niya. Hindi tulad sa babaeng ito na mula ulo hanggang paa puno ng kasinungalingan. Huwag mo naman akong itaboy, Adonis. Please. Naghiwalay na kami ni Cooper at kaya ako nandito para magkabalikan tayo. Dahil nabalitaan kong binata ka pa at walang asawa. Nakikiusap na saad nito. Isa pa, pinagsisihan ko na ang ginawa ko noon. At ikaw talaga ang mahal ko. Kaya nakipaghiwalay na ako na makita kita after 2 years. Kaya, please naman no. Wala akong pakialam kahit naghiwalay kayo at malabo yung sinasabi mo. Tinuro niyang daan paalis sa kanyang bahay. Obvious ang gusto niyang iparating dito pero umiling to at bumakas ang pagtutol sa mata nito. Now get the hell out of my place and don't show your filthy face in front of me. Mariing angel niya. Nanggagalaiti siya sa galit dahil sa sulok ng kanyang mata. Ay nakita niyang tumalikod si Hazel at pumasok sa loob ng bahay at natatakot siya sa anumang iniisip nito. Ayaw niya na hindi siya nito bibigyan pa talaga ng pagkakataon na humingi ng tawad.
Nagpapasalamat nga siya tito umalis pero ito naman at umiepal ang babaeng to. Sinisira ni Savannah ang diskarte niya at gusto niyang sumabog sa galit. Puno ng pagsamong tiningnan siya nito. Naningkit ang kanyang mata bago umisip. Bagyang lumapit siya rito at bumulong. Ang tono niya puno ng sarkasmo at panunuya. Do you need? Hindi ba malaki ang nota ni Cooper kaya iniwan mo siya? Mas magaling ba ako sa kama kaya ito tinahabol mo ako? Nang tignan niya ang mukha nito na mula ito at napanunok. He can see eagerness in her eyes and he snorted in his mind. Mukhang alin sa mga sinabi niya ang totoo. Or maybe lahat ng yon natumbok niya ang nais nito. Mahigpit hinawakan niya ang galang-galangan nito at hinila palabas ng bakuran niya. Kahit kumukulo ang dugo niya sa galit, hindi niya to binitawan at kinaladkad hanggang makarating sila sa palayan. Hindi yun natamnan ng palay kaya't pwede siyang lumusong doon. Di niya alam ba't dito niya dinala ang babae basta't ang alam niya, mailayo to sa kanilang bahay at hindi to nakikita ni Hazel. Anong ginagawa natin dito? Gilalas na bulalas nito. Nilibot pa nitong tingin sa paligid at animo kinilabutan dahil napapahaplos to sa braso. I want to show you that I'm not rich anymore. My parents just own me and I'm only a new farmer. Ito nang buhay ko ngayon at hindi kita mababayaran kung gusto mong makipagsakin. I can give you a gold necklace and thousands of dollars. Di kita madadala sa mga high-rise apartments at class restaurants. Now, are you still insisting on sleeping with me? Naniningkit ang matang bigkas niya. Nilibot itong tingin sa paligid at napangiwi. Kapag dakay bumalik ang tingin nito sa kanya at matamis ng ngumiti. Halatang hindi naniniwala sa sinabi niya. Akmang aabutin pa ang kamay niya pero agarang umiwas siya. Ba't ako maniniwala sa sinasabi mo? Nakalimutan mo yata nakita tayo noon sa Sunny Restaurant. Kilala ko magulang mo na ikaw ang apple ng mata nito. Lalo na si Tita Kelly kahit hindi nila gagawin ang sinasabi mo. Pinalamyos nito ang tinig nang sabihin yon. Kung hindi ko lang kasama si Cooper, nilapitan na kita. You look so hot that time. Lalo na ang mahaba mong buhok. Tumilito nang may palakang tumalon sa mismong paa nito. Napatalon pa to sa gulat at takot dahil sa pagkataranta. Di na to nakitang tinapakan at tuloy-tuloy na nahulog sa putik. Lalo lumakas tuloy ang sigaw nito at nandidiring tinawag ang kanyang pangalan. Adonis, help me here! Yuck! Tumitiling tawag nito sa kanya at pilit na tumatayo. Mabuti na lang walang ibang tao rito dahil baka lumapit na sila para makiusyoso. Pero mas maganda parata yon para mas lalo mapahiya ang babae. Emotionless na pinanood na tong nahihirapan na gumapang paahon sa putik. Umiiyak to habang pilit pinupunasan ng katawan. Pero puro putik ang kamay nito at mas lalo lang kumakalat iyon. Before na naging kasintahan ko si Hazel, pinaligo ko rin siya dyan ng 10 beses. Kung handa kang gawin yun, pagbibigyan kita na makaako na isang gabi. Nakangising saad niya. I can pay you 100,000 after that. Pagkatapos tumalikod siya at iniwan to roon na sinisigaw ang pangalan niya. Sumisipo na naglakad siya dahil parang gusto niyang humalakak sa itsura ni Savannah. Nagmukha siyang bata sa ginawa niya rito. Pero naisip niya pa, sa kaartehan ng babae agad tong aalis kung ginawa niya to. Gusto niyang bumalik na to sa pinanggalingan para hindi na sila guluhin pa. Dumagdag pa kasi to sa mga iniisip niya eh. Hindi na nga niya masuyo si Hazel, palagi pa tong sumusulpot sa bahay nila. Pagkabalik niya sa bahay, nagkagulatan pa sila ni Hazel na akmang lalabas ng bahay. Agad tong nag-iwas ng tingin at lalampasan sana siya, pero hinawakan niya ang kamay nito. Huwag mong ihawak sa akin ang kamay mong humawak sa babaeng yon. Malamig na asik nito at binawi ang kamay. Ipapaliwanag ko sa'yo. Ano ipapaliwanag mo? Na hinalikan mo siya kanina? At kaya kayo umalis dahil nag-ano kayong dalawa? Walang emosyon na saad nito. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ko naman kayo pipigilan. It's not what you think, Hazel. I did not kiss her. She gave him a blank look and walked past him. He tried to grab her hand but she immediately avoided it. Di lumilingon na nagsalita ito. Adonis, sa totoo lang, hindi ko kayang lunukin ang sinabi mong lahat ng yun sa akin. Hindi ko gagamitin ang katawan ko para lang sa pera mo. My parents. Hindi ako naniniwalang yun ang nasa isip nila nang gusto nila ako ipagkasundo sa'yo. Kung alam ko lang na may malaking problemang pamilya ko, hindi na ako pumayag pang pumunta rito. Pinagsisihan kong minahal at nakilala kita. Hazel, wait. Kung pwede ihatid mo ako bukas pabalik sa Maynila, hayag nito. No. She glanced at him coldly. Kumuyom ang kamao niya at pinanood tong umalis. Nang lumalayo ng distansya nila, pakiramdam niya, hindi niya na mahahabol pang dalaga. Parang wala na siyang chance na paliitin muli ito at mahawakan ang kamay ng dalaga. Ang papalayong figura nito hanggang sa hindi niya natanaw, nagbibigay ng kirot sa buong pagkatao niya.
He weakly sat down at the stool and stared dazedly at the floor. He laughed bitterly. He couldn't imagine that this day would come where they grew apart because of this. Ang hindi alam ni Adonis pagkatalikod ni Hazel na palitan ng sakit at hinagpis, ang lamig at indifference ng emosyon sa kanyang mukha. Tinatago niya sa binata ang totoong nararamdaman niya. Ayaw niya ipakita ang totoong nararamdaman dahil ayaw niyang magpatalo dito. Masyado nang pinababa ni Adonis ang pagkatao niya sa sinabi nito, kaya hindi niya hahayaan gawin pa ulit nito yon. May dignidad pa siyang natitira para sa sarili at ayaw niyang maapakan pa yon. Baka mawalan siya ng respeto sa kanyang sarili at hindi ang hindi niya nanaising mangyari. Hindi niya maintindihan kung ba't ngayon may nakita na siyang pagsamo sa mata nito habang nakikiusap na mag-usap sila. Kung na-realize ba nitong hindi totoo ang lahat ng paratang nito or ito naman ang gustong makipaglaro sa kanya. But he already hurt her so much that she can't find herself to forgive him right now. Dahil napakalalim ng sugat na ginawa nito sa kanya.